Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghari ng Diyos ay matutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalaman kung paano. Ang lupang siya ay nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay pagkatapos ay mahitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad ito igagapas sapat dapat ng anihin. Sa paano natin ihambing ang paghari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng isang butil na mustasa na siya pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Nakakasanga ito na malabay, ano pa ang mga ibon ay nakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhaga tulad nito. Ayon sa makaya nga ng kanilang pag-unawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit paniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam natin, ang itinataas ay yung nasa ibaba. Alam natin, ang pinalalakas ay yung mga mahihina. Kaya nga po, sabi ni Santa Teresita ng Lisieux, katulad ng unang pagbasa, ako man ang pinakamaliit, dahil sa aking kaliitan, itinaas ako ng Diyos. At dahil ako ang itinaas ng Diyos, naging mas mataas ako sa iba. Anong meron sa pangalawang pagbasa? Ang lakas ng ating loob ay hindi nagmumula sa lakas ng kalooban. Ang lakas ng ating loob ay hindi nagmumula sa ating kapangyarihan. Ang lakas ng loob na sinasabi sa pangalawang pagbasa ay ang kawalan, sabi nga, ng kapabayaan ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ano ba itinuturo ng mundo? Dapat sikat ka. Dapat mayaman ka. Dapat malakas ka. Dapat malaki ka. Magsabi kayo, hindi nagtuturo ang mundo tungkol sa kaliitan, sapagkat ang kaliitan ay tinatapak-tapakan. Alam natin yon. Alam kong marami sa inyo, ako'y na-stroke noong September 2022. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumara yung pinakamaliit na ugat sa leeg. Yung mga doktor dito, alam niyo siguro yung tinatawag na medulas. Medulas. Napakaliit na ugat, pero yung maliit na ugat na yun ang nagkokontrol sa lahat ng muscle sa buong katawan. Isipin nyo, sa napakaliit, yun ang nagkokontrol sa buong katawan. Kaya nung bumara yung maliit na ugat, paralisado ako. Paralisado ako. Para bagang, ay, maliit lang naman yan, huwag mong pansinin. Hindi. Maraming maliliit na mahalaga. Maraming maliliit na mahalaga. At ang paanyaya sa atin sa araw na to ay ano? Tingnan po natin ang halimbawa sa Ebanghelyo, ang pinakamaliit na butil ng mustasa
ay napakalaking puno pagdating ng araw. Anong sinasabi ng Diyos? Huwag niyong mamaliitin yan. Huwag kayong makakalimot. Huwag kayong makakalimot. Kahapon, isang pari, si Father Jeff, batang-bata, 45 years old, hindi natapos ang kasal kasi inatake habang nagkakasal. Nakarating sa hospital, nagkaroon pa ng announcement na siya ipagdasal, pero pagkatapos ng isang oras, nabalitaan na lang na pumanaw na siya. Ano ibig ko sabihin? O hindi po natin pwedeng sabihin, malakas ako. Sapagkat ang buhay ay nagmumula sa Diyos. Kaninang umaga, ako po ay nagmisa sa isang matanda, 93 years old. Ang lakas-lakas. Sabi ko nga sa kanya, kayo po yung 93 years old na maganda pa. Kasi pag tumatanda na, pumapangit na hindi po ba, Sorry for the words, di ba? Kasi pag tumatanda ng iba sa atin, ni ayaw ng maligo. Di ba? Tabi. Sorry po, nanay, ha? Pag tumatanda talaga, ayaw ng maligo. Pero yung kanina, pinuri ko siya kasi ang ayos-ayos niya. At ang sabi ko nga, yung ikaw ay mahaba ang buhay, regalo yon galing sa Diyos. Pero yung maayos ang buhay, regalo mo yon sa sarili mo. Inuulit ko, yung mahabang buhay, regalo ng Diyos yun. Pero yung alagaan mo ang iyong sarili mo, maayos ang iyong buhay, yan ang regalo mo sa iyong sarili. Kasi, biyayaan ka man ng Diyos ng mahabang buhay, kung hindi mo naman aalagaan ng iyong biyaya, wala kang mararating. Mga minamahal na mga kapatid, marami kayong alam na mga taong nagsimula sa ibaba. Working students, janitor, na yumaman dahil nagsumikap. Meron ding mayaman na pagkatapos lang ng ilang taon dahil ang yaman ay minana, ngayon, mahirap na. Bakit? Hindi inalagaan ang biyaya. Anong ibig ko po sabihin? Kahit gaano kabuti ang Diyos, kung hindi tayo marunong magpahalaga sa pinagkaloob niya sa atin, wala tayong pupuntahang maayos. Hindi natin kailangang maging malaki. Hindi natin kailangang maging malakas. Hindi natin kailangang maging tanyag. Ang unang pagbasa ay ano? Ang Diyos ang magtatanghal sa atin. Ang pangalawang pagbasa, inuulit ko, sana kung naintindihan mo yan, ang lahat ay biyaya, ang iyong lakas ng loob ay hindi dahil nasa lakas ng iyong bisig, kundi dahil alam mo, hindi nagpapabaya ang Diyos. Sana matuto tayong magpasalamat. Hindi natin tinitingnan yung mga may sakit kasi tanggap natin na pagdating ng araw, pwede tayong magkasakit. Hindi natin pwedeng maliitin ang mahihirap sapagkat sa isang iglap, pwede tayong maging mahirap. Hindi natin pwedeng maliitin ang maliliit na manggagawa dahil tayo ay mataas ang katungkulan sa ating pinapasukan. Pagdating ng araw, pag nalugi ang kumpanya, katulad ng pandemic, ang daming ibinaba ng Diyos mula sa pedestal ng kanilang yaman, ng kanilang titulo, ng kanilang kaalaman. Matuto tayong magpahalaga sa maliliit. Alam natin yun, na kung hindi po tayo marunong magpahalaga sa maliliit,
Hindi tayo pagkakalooban ng Diyos ng malalaking bagay. Inuulit ko, kung hindi tayo marunong magpahalaga sa mga maliliit na bagay, hindi tayo pagkakalooban ng Diyos o pagkakatiwalaan ng Diyos para sa malalaking bagay. Nakakahiyaman pero yun ang katotohanan na pagkatapos may stroke, ang dami ng bawal. Ang dami ng bawal. Ano po? Sabi ng doktor, para hindi ka mahirapan, Father, pag masarap, bawal. Pag masarap, bawal. Kaya pag may nag-aalok, Father, kain ka. Ang tanong ko agad, masarap po ba yan? Sagot ay, opo, ay bawal. Lahat ng masarap, bawal. Yung mga paborito ko noon, hindi ko na pwedeng kainin. Pag nakikita ko nandyan, ano sinasabi ko? Ay, nakatikim na ako niyan. At hindi ko na yan matitikman. Ano ibig ko sabihin? Sana sa mga kabataan, huwag niyong pababayaan ang inyong kalusugan. Sana sa mga may edad, huwag na kayong mandaya. Huwag nang mandaya dahil may gamot naman Di po ba, no? Nay, bawal sa inyo yan. Konti lang. Pero nay, bawal sa inyo. Konti lang. Nay, wag na. May gamot naman Di ba na? Pag hindi mo pinagbigyan, sasabihin ng ibang matatanda, patayin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. Mga minamahal na mga kapatid, ano ibig ko sabihin? Lahat ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos, maging ang mga bagay na bawal, ay para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Ano lamang po ang hamon? Ano sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta? We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Ano ibig ko po sabihin? Ano pong hamon ng santa? Huwag ka nang mangarap na gumawa ng malalaking bagay para ikaw ay maging tanyag. Tayo po ay papasok sa pinto ng langit sa maliliit na bagay na ginagawa natin ng may pag-ibig. Inuulit ko, tayo po ay papasok sa pinto ng langit sa maliliit na bagay na ginagawa natin ng merong pag-ibig. Kasi sayang ang malalaking bagay na wala namang pag-ibig. Magwalis ka na may pag-ibig. Maghugas ka na may pag-ibig. Magpunas ka na may pag-ibig. Magdasal ka na may pag-ibig. Sapagkat pagdating ng huli, ang lahat ay susukatin sa puso ng pag-ibig. Mga minamahal na mga kapatid, nadinig nyo na ito at uulitin ko ulit na na pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka naglilingkod. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Pwede kang magsakripisyo ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagsasakripisyo. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Ang lahat ng bagay ay susukatin sa maliliit na bagay na merong pagmamahal. Hari nawa, ang ating mga nominaryo ay magdala sa atin hindi lamang sa isang kaalaman, kundi sa isang kalooban. Inuulit ko po,
Sana po ang ating mga nobinaryo ay hindi lamang magdala sa ating kaalaman. Mahirap yung puro utak. Sana po ay magkaroon ng pagbabagong kalooban. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, muli po, mabuti pang maging maliit sa mata ng Diyos dahil tayo ay Kanyang itinatanghal kaysa maging malaki sa mata ng mundo na wala naman tayong patutunguhan. Ikalawa, huwag mahiyang gawin ang maliliit na bagay na may pag-ibig kaysa sa malalaking bagay na wala naman ng kalooban. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin.